sa bida, sin pekado kon sa bida, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Ano man ang narinig nyo, nawa po ang sinuri nyo ay ang mga salita. Ang pinakinggan nyo ay ang mga salita, hindi po ang pinagmasdan nyo po ay ang tao na pinagharian ng Espiritu. Sadya pong hindi lahat ay makakaunawa. Sadyang hindi po lahat ay makatatanggap. Sadyang hindi po lahat sa oras na ito ay magkakaroong ganap na maliwanag na kaukulan. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan naman po lahat. Sabi ko nga po sa dalawang alagad ko habang nasa taas po kami, ilang taon akong nabuhay, 43 taon, na hindi po ako ganito. At ngayon ay magsi-52 na ako. Sa paghahari ng banal na Espiritu, nakaukulang hindi nababatid lahat ng tao. Maliban nga po, ang ikaw ay makadama, maunawaan ka ng kapwa mong nakadama. Bakit po? Sapagkat kung sa ganang bilang pagkatao at pagkatao ang maghahari, sadyang hindi po maunawaan ang ganitong kaukulan na gawain. Salamat po, kapatid. Pagharian nga po kayo ng ganap na pangunawa nang mabatid po ninyo kung paano itong gawain ito. Sa init po ng panahon na yan, kung ang isip pa ng tao ay lumilipad, kung ang isip pa ng tao ay hindi pa patag, ano po kaya ang magiging pakiramdam ninyo? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sino po ngayon ang Simon dito? Marami pa pong Simon, ano po? At yung Simon Pedro, at yung Pedro, manakanaka. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, tandaan mo ka Pedro, bago mag-alas 3, 3 beses mo kong ipagkakaila. Buhay po ba ang Diyos? Sa pagtilaok po ng mga manok. Kaya nga po ayon, ba't sinabi po sa kanya? Sapagkat alam niya pong si Pedro ay sinungaling pa, mahina pa, marupok. Hindi niya pa kayang ipaglaban ang katotohanan. Ganyan po tayo kapag wala ka pa sa Panginoon. Yung katotohanan, pinaglilihim mo, kinatatakutan mong ihayag sa tao. Kinatatakutan mo yung tao, hindi ang Diyos. Subalit kapag nasa Panginoon ka na, may lakas ka at tapang na hindi mo mawari, bakit nagagawa mo yung hindi mo dating nagagawa? Bakit nasasabi mo yung hindi mo dating nasasabi? Bakit may damdamin kang hindi mo dating damdamin? Bakit may pakikibaka kang hindi mo dating pinakikibakahan? Bakit may kagustuhan kang hindi mo dating kagustuhan? Bakit mayroong na iba sa buhay mo? Yaon po ang patotoo na kapag ang Diyos Espiritu ay naghari na sa tao. Lahat naman po ng naging santo at santa, kapwa-tao ang nagtala sa kanila. Maraming pagsusuri ang naganap bago po naitalang sila ay santo at santa. Kung karapat-dapat nga pong sila ay naging santo at santa, subalit ito po ay sa larangan lamang ng Katoliko. Ngunit sa larangan ng ibang relihiyon, wala po silang santo at santang dinadakila. Sapagkat ang santo at santa ay sa Katoliko lamang po. Siya po kunching walang karunungan. Ngunit anuman ang kinauukulan na pinagsasambahan mo at pinananaligan, naroroon pa rin sa iyong kalooban ang pagsuri ng Ama, hindi sa gawa. Sapagkat maari mong gawin ang lahat ng gusto mo, ngunit doon sinusuri ng Ama sa damdamin mo.
at yun po ang katotohanan. Hindi na po mailalagay sa Biblia yan kung hindi po totoo. Kaya nga po't anong sinabi ng Kristo? Mapagpaimbabaw kayo, sapagkat mayroong hukot, 18 taon na. Ngunit, nung 18 taon na yon, araw pa ng linggo nang siya'y gamutin ng Kristo. At ano pong sinabi ng mga sa palagay nila'y magagaling? Bakit mo eka ginamot yan sa araw ng pahinga? Mga mapagpaimbabaw kayo, bakit eka ang asno ninyo kinakalaga ninyo sa araw ng pahinga? Samantala itong 18 taon na ng pagkaalipin ng masamang espiritu na marapat ding kalagan sa oras na ito, ay nakikita ninyo. Alimbaga, eka ang mas mainam, yung ginawa na kabutihan sa kapwa kahit araw ng pamamahinga. Kaya po doon nagsusuri ang tao. Namangha ang mga kumilala sa mabuting gawa ng Kristo. Subalit yung hindi tumatanggap sa mabuting pangaral, sa mabuting katotohanang binibigay, kibit balikat lang, naghahanap pa rin at naghahanap ng kamalian para iparatang. At ganyan po ang tao. Subalit ikaw naman na nasa katotohanan, wala kang pakialam sa mga naghahanap ng katotohanan sa iyo. Kung saan kanila dako kinikita, hinahanap ng mga kamalian mo. Sapagkat alam mo na may Diyos na nag-atas sa iyo, na kilalang kilala ka bilang anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Sa katotohanan lamang po kaya nagluwat ako. Sabi ko nga po sa mga lagad ko, walang ibang nakakakilala sa akin maliban ang Diyos. Katulad ngayon, bakit ako naantala? Alam ba nila kung ano ginawa ko ng umaga? At alam ba din man ng tao kung ano pa ang bagong ginawa ko pagkatapos noon? Pero masaya ako. Dahil kahit papano nakabahagi ako sa mga kapatid ko na hindi namin nagagawa yun matagal ng panahon. Yung nakisaya-saya ako, nakihalahala ko, ako doon parang isang katauhang sabik na sabik baga sa, suot mo ito, suot mo, ay sa'yo yan, eka sa'yo. Pero yun ay pakikibahagi lamang para mapadama mo ang bilang katauhan na mahal mo pa rin sila at di nagbabago ang pagmamahal mo sa kanila bilang tunay na kapatid sa laman. Ngunit may iba na pong layunin ako at may iba na akong tungkulin, hindi na ang tungkulin ko'y para sa tao. At yan ang hindi naman maunawaan ng maraming tao. Kapag mahalaga sa iyo ang tao, hindi po ba't kahit anong ginagawa mo, iiwanan mo? Kaya kahit anong pagod mo, ibibigay mo yung kahalagahan niya dahil minamahal mo siya. Tama po ba? At yan po kami na mga lagad, mga kaps. Kahit ano ang tungkulin namin sa pamilya, kahit anong tungkulin sa tahanan, kahit anong tungkulin pa sa hanap buhay, iiwan at iiwanan para kayo ay tanggapin alang-alang sa Diyos. Hindi po alang-alang sa inyo, alang-alang sa nag-atas sa amin. Kayo po ay minahal namin alang-alang sa Diyos at minamahal namin nang dahil sa damdamin naming binago ng Diyos. Hindi kami gumaganap dahil gusto lang namin. At hindi kami tutupad dahil pinili namin, sapagkat di namin ginusto ito at di namin pinili ito. Sapagkat kung pipili ka, hindi bagat ang pipiliin mo, alin ang pinakamahalaga ngayon pag may asawa ka na? Sabi ng Panginoon, iiwanan mo ang magulang mo at mamumuhay na kayong mag-isa. Magsasarili ka na ng pamilya kapag nag-asawa ka. Kaya't iiwanan mo ang lahat at magbubuo kayong mag-asawa para sa pamilya mo. Ngayon, pag may asawa ka, alin ang pinakamahalaga sa buhay mo? Di ba't ang mga anak mo? Subalit sa Diyos, aalisin niya ang damdamin mong pag-ibig sa mga anak mo upang manaig ang pag-ibig niya at mayukol mo sa kapwa mo tao. Hindi bagat ang pinakamahalaga ng unang mag-asawa kayo ang asawa mo? Sapagkat lahat na yan ay ikamamatay mo kung siyang mawawala sa iyo ng dahil sa pag-ibig mo. Subalit hayagan sa kabiyak ng puso, sasabihing mahalaga ang Diyos
sapagkat kung wala ang Diyos sa buhay ko, hindi kita napangasawa. Kaya mga mahal ko, ilan po kaya ang magpapakatotoo? At sasabihin niya yung sinabi niya ay gagawin niya. Kapag ikay tunay na lingkod ng Ama, hindi mo titingnan ang kapwa mo tao, kundi ang pagmamasdan mo ay kung anong gagawin niya sa iyo. Sapagkat yan po ang katotohanan. Nagaganap po ito sa buhay namin. Kahit araw ng linggo kung kailangang harap